Namay nadunggan your work. Okay, nice. So let's uh kadto try kita 12 ra to verses unlike before. But again, kani nga topic is mostly dili kayo gaka sabtan sa others like gaka sabtan sa uban because ang time nga ma-explain sa kani nga topic is usually sa Sunday, di ba? So may himo na siya example sa Sunday. And then ang preacher or ang pastor wala time ma go over sa tanan nga mga possible na instances or discussion. Okay? So, makita ba ninyo ang kanya kong mouse? Makita ninyo ang daguay dani nga screen share or dili? Makita ko. Okay, agamay lang ako sa i-move. Okay. Gamay na lang kayo atong screen, then dapat yung mga daguay. Gamay lang ha. Sorry. Okay. Move na to ang stuff. Mag-move, okay. All right. I think should be good. And then okay. I think okay na. All right. So sugod ta before ta mo go sa chapter 8, balik sa ta sa atong nasabtan way back sa chapter 7 or 6 transitioning sa 7. 'Di ba naman to ang feeding of the 5,000, 'di ba? Kita ninyo, klaro ba ang words? Okay. So nag-feed si Jesus sa mga tao nga ga-follow saya na 5 loaves of bread o 2 fish, 'di ba? Tama? So kato siya nga time signify to siya nga si Jesus can make miracle and is greater than the Old Testament na manna, 'di ba? So back sa wilderness sa time ni Moses, si God ga-provide og manna sa Israelites, 'di ba? This time si Jesus mismo ang nag-make og miracle and nag-provide og food para sa physical hunger o physical nutrients sa mga tao. So that means si Jesus is way greater than sa Old Testament nga occasion nga si Moses. Muna siya ang general nga team kumbaga sa katong miracle. And then the next day ang disciples nagsakay og barko, then cross sila, di ba? And then naadin bagyo. And si Jesus nag-walk sa water. So ang nag-signify for the two signifies that Jesus is greater than Moses because he himself is walking in the water to help the disciples, di ba? Or his disciple. So right? Sabtan man nato na. So compared to the parting of the Red Sea, which is si Moses, grabe yung pray, and then none na miracle na happened. So this one is si Jesus mismo ang nagbuhat sa miracle, di ba? Okay, so sabtan nato na si Jesus is greater than Moses sa food nga aspect or provision. Second is si Jesus is greater than Moses tungod sa miracle, di ba? So instead of sa parting sa Red Sea kang Moses, si Jesus nag-walk siya sa water. Help niya dito ang iyang mga disciples, di ba? So, okay, game. So niabot na ta sa time nga si Jesus niadto na sa Festival of Shelters. Ato yang brother nga dili mo tuon niya kay namdum mo ato nga ato ka Festivals of Shelters kay para musikat ka dito, di ba? Para man-known ka sa mga miracles. But nawala ko share, no? Na-exit niya. Interesting, anong di-exit niya?
Okay, but kind of interesting kaning occasion. So, festivals of shelters were ang Feast of Tabernacles or Booths. Ang Hebrew niya kay Sukkot. So, shelters meaning tent booths, kumbaga ba, dagan mga booths. Then, 7 days na siya, one of the three pilgrimage festivals, all Jewish males had to attend. So remember how God provides Israel during the 40 years in the wilderness living in the tent. Okay. So muni ang time na mag-remember sila na si God ga-provide sa all throughout sa 40 years nila, 'di ba? So after nila paghawa sa Egypt. So niabot na si Jesus ani, and then niabot siya sa temple kamo siya teach di ba mo to kato previous two session na to kaya mo sa temple ana nandagan na din more nga oh is he a prophet di ba is he the Messiah di ba kaya mo so i-wrap na to ang teaching ni Jesus. So all throughout atong teaching ningon siya nga si Jesus, he heals the lame man, he heals his whole body, di ba? So that means, gi-mention man niya, lame man at nga time sa previous chapter. Siya, certainly lawful to do greater life-restoring work than following and upholding the law. So, di ba, circumcision, di ba? Siya, mani ang law ni Moses. Kani, si Jesus is, ang is gi-heal niya ang lame man even though nga dapat sabat, di ba? Even though nga dapat wala kay buhatan. So, kind of interesting na ang thought ani is he will heal the whole body or the whole person, di ba? Muna ang thought niya sa teaching. Then, next then is Jesus, okay? So, naduble na ako next. So, ang next teaching din niya is ang living bread of water, di ba? So, ano siya nga, si Jesus ang living bread o ang living water. Kung kinsa ang gusto mato sa yaha, then he will thirst no more. And then, di ba? Ma-fulfill, ma-full siya, di ba? So, muna yan thought. So, check na to ang 7. So, atong previous na, oh wait, I think pwede na ito mabutang na eh. Ay, isang ka-thought nga na wala na ko na. Okay. So, sa circumcision and then, yeah, na-discuss na nato na. And here, katong last session is, kanindong pa mo sa last session, sa atong realization sa last session. Nag-promise siya sa Holy Spirit, di ba? Si Jesus. Siya, I am only with you for a short time, pero na I promise of the Holy Spirit na coming. Hinamdum mo na. So, muna siya dan eh. Ang Holy Spirit mag-continue og do the work. Promise of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit sa future mag-do sa work and mag-transform sa other person or sa sinner, kumbaga. Kuha na natin the whole aspect. So, as Jesus, I am the living bread and the living water. Jesus is the giver of both living bread and water, while the Spirit is the one who applies the life to the believers. And muna ang promise ng Holy Spirit. Game! So now, dito na din ta sa crowd. Sa chapter 8. So, si Kirk na ako pabasa sa chapter 8. Kuhan bro, from 1 to 12. I-diretso na. 1 to 12. Okay. So, sige. I'll read chapter 8. But Jesus went to Mount
of Olives. At dawn, he went to the temple again, and all the people were coming to him. He sat down and began to teach them. Thus, then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, making her stand in the center. Teacher, they said to him, this woman was caught in the act of committing adultery. In the law of Moses commanded us to stone such a woman. So what do you say? They asked this to trap him, in order that they might have evidence to accuse him. Jesus stooped down and started writing on the ground with his finger. When they persisted in questioning him, he stood up and said to them, the one without sin among you should be the first to throw the stone at her. Then he stooped down again and continued writing on the ground. When they heard this, Hmm. na one year, Stop exit. ko na po ang share. Ano kaya? It's okay. I-share na ko balik. Okay. Oh, hindi po ko ka-share. Interesting. Now it's Kana bro. okay. So yeah, when he heard this, they left one by one, starting with the older men. Only he was left with the woman in the center. When Jesus stood up, he said to her, woman, where are they? Has no one condemned you? No one, Lord, she answered. Neither do I condemn you, said Jesus. Go from now on and do not sin anymore. Jesus Okay. spoke to them. Tara. Yeah, 12 like manalang ka kan 12. Okay, 12. 12. Jesus spoke to them. I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Okay. So now atong i-connect sa things nga na-learn na to. So naisa ka crowd, di ba? So sa verse 1, so verse 2, so at dawn he went to the temple again. Notice niyo sa ministry ni Jesus, mostly ang tanan interaction kay dawn or mostly early in the morning. So that means si Jesus sa yung mata, di ba? Daghan ka mabuhat sa early sa morning, di ba? So muna all the time, makita niyo mostly sa interaction is early sa morning. So that's how ma-feel nimo ang urgency ni Jesus across the ministry. So walay hours or time nga ga-chill lang or like walay gibuhat kundi all the time na ay urgency ba, na time frame kumbaga. So at dawn he went to the temple again and all the people were coming to him. He sat down and began to teach. Then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, so making her stand in center. So picture out ninyo na namuni ang crowd, so daghan kay tao na ni naa siya sa center and then nasa Jesus, diba? So mana ang picture na siya nga teacher, they said to him, this woman caught in the act of committing adultery. So dili na ni siya suspicious kumbaga, so nasakpan gud siya mismo. So dili na ni chismis, diba? So legit good nga nasakpan siya nga nag-commit to adultery. So ana sila, in the law of Moses commanded us to stone such woman, di ba? So okay, so valid, di ba? So sa law sa Moses kung nga na may tubo, then stone the woman, di ba? Valid, no? So but ana si Jesus na, so ano question, so what do you say? They asked this to trap him, in order that they might have evidence to accuse him. So, ano mo matrap si Jesus? Tanaw ninyo. Words against his. Yep. His word against his. Yep. So, muna itong law. So, makita nila. So, back in the day, wala yung cellphone, di ba? So, perfect kayo ni siya nga time na ilang i-trap si Jesus kay daghan tao.
So, again, ang setup is ang crowd and then nasa Jesus. So, perfect trap ka siya, diba? Nga ibutang. It's because daghan witnesses kumbaga. So daghan mag-testify nga mo nila nakita. So mo na ang ilang grand plan kumbaga. So kaya interesting. So Jesus stooped down and started writing on the ground with his finger. When they persisted in questioning him, he stood up and said to them, okay. So si Jesus, so first is this woman was caught in committing adultery, and then the law of Moses commanded us to stone such woman. Okay, and then si Jesus na, the one without sin among you should be the first to throw stone at her. But kind of interesting nga nagsulat siya sa ground, di ba? Sometimes this would I explain kind of like random gibuhat ni Jesus. But if kung imo i-think, sometimes makathink ka nga, so God wrote the 10 commandments on the stone with his finger, di ba? Sa Exodus 31:18. So ato ta Exodus 31:18. Let's go 18. So when he finished speaking with Moses on the Mount Sinai, he gave him 2 tablets of the testimony. Okay, see? Stone tablets inscribed by the finger of God. So kind of interesting, di ba? So katong law, pasabot kung imong i-trace, katong ginabalik-balik kanina, is ginatry nila og trap si Moses or ginatry nila trap si Jesus sa law ni Moses, di ba? Nakita gyud naman ni siya. Legit gyud ni siya nga commit og adultery. So ginatry nila og trap si Jesus sa kang law sa kang Moses. And then ang random nga action ni Jesus is technically ang katong sa Exodus 31:18, di ba? Na gi-inscribe ang law sa finger ni God. Paano nyo? Na-amaze mo sa randomness nagakaitabo at the same time, dili siya random. Okay. So, dili ko niya ipa-share. Anong dili ko niya ipa-share? Alright. So, nakuha ninyo ang thought process. So the material humans are made from, which is Genesis 2:7, symbolizes that he's not coming to condemn, but to seek the fruit of the soft hearts, not hard ones. So kind of amazing. Ni siya nga realization. So one thing na gibuhat ni Jesus is nag-inscribe siya, diba? So unsa may next nga verse. Okay, balik ta sa John 8. So he's stooped down and started writing on the ground with his finger. When they persisted in questioning him, he stood up and said to them, the one without sin among you should be first to throw a stone at her. Man, bugat kayo. So, it's, tanan niyo, higher siya, diba? Higher siya sa law ni Moses, ang ingon ni Jesus. Ang standard ba? So first is, kung nakita ka somebody nga nag-sin, mag-pass kog judgment, which is mag-throw ko og stone. Diba? At this time, it's different. So higher. The one nga walay sin, which is possible ako or katong mga sa crowd, if kung wala kay sin, then you should be the first to throw a stone at her. So instead of ako mag-pass sa judgment sa others, ako mag-pass og judgment first sa akong self kung na ba ko'y sin. Kuha ninyo ang thought? So, then he stooped down again and continued writing on the ground. So that means,
possible, okay, wala, di ako na-imply nga mo ni siya. Possible na happen is mo ni ang higher na law, higher pa ni kang Moses, ba? So, God inscribed his fingers sa kang law ni Moses. So, Jesus, he stooped down again and write this one. So, kind of interesting, di ba? Mura Appreciate. gyapon siya Mhm. mura gyapon siya kanang mura depiction gyapon bitaw sa old covenant na new covenant bitaw gyapon niya. Nga Yeah. murag katong law ni Moses is kanang nilabay na to because Jesus is here naman. So we are in a new covenant na bitaw. Ang atong mga scribes and Pharisees kaya i-focus mo sila sa old covenant nga. Sa law ni Moses mo ni dapat. But Yep. Jesus brings us to a new covenant ba? Nga kuha na gid. Murag yatang gi dawat ta and then we're bound to good works sa dagat instead nga mag-una ta just like the old covenant na garda. Yeah, so mo na siya nga time na ang transition na sa old covenant, old na gito siya karon na new, na si Jesus na ang yang covenant ay follow, di ba? So siya ang perfect Mm. lamb of God na sacrifice. So Mm. that means siya na gyud ang seal of approval. Mo na importante gyud ang approved na seal sa kang God the Father. So pass na to siya nga nakitabo ka Moses. So mo na siya this time lisod i-get sa mga tao adto nga time because na sila sa transition period bitaw. So si Jesus gastorya about sa future ma-happen sa cross. Sa future ma-happen um, sa cross o sa church, and then at the same time ga storya pa siya sa past sa old covenant nga akong i-fulfill ani nga time. So kind of siya going na ta nga transition dito. Sa man na pa explain. So maratag nagsakay og bus nga nag-explain ko nga maabot ta o matutag Cagayan, di ba? Doon na ta sa Cagayan. Explain ko nga naiket kay mo ni ang ket kay padulong, ay nga ni siya kadako, ay nga ni ang SM, ay nga na. Pero wa pa ta ni abot kumbaga. So ayos. So nice kay na kuha na to ang kanang thought. So next would be verse 9. When they heard this, they left one by one, starting with the older man. Only he was left with the woman in the center. Kind of interesting. So adulterous woman, ang first ni Hawa is ang older man. It's because one of the things ako na what study ko possible na the older you get, dili lang ang adultery in terms of um, babae or lalaki, but ang heart sa men, 'di ba? Instead of si God ang i-focus, ang gi-focus is ang kani either ang law, na in love na kay sila sa kang law na ni Moses, and then instead of ang first love nga si God, 'di ba? Gi-abandon nila si God, nag-commit sila og adultery, which is ilang self na love sa something, 'di ba? Either law or anything, ilang life, ilang family, ano. Kuha ninyo ang thought na. So that's why it makes sense nga ang older man ang una ni Hawa. Right. Have my question so far? Klaro pa? Okay, so ayos. So older man. So when Jesus stood up, he said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Siya, "No one, Lord." She answered, "Neither do I condemn you," said Jesus. Go, go, and from now on, so starting from today, kaninga time, do not sin anymore. It's the same thing ngayang ingon sa lame na man, di ba? Katong nagsakit. Same thing, do not sin anymore. So, balik ta sa atong notes. So, kind of interesting. So, ano siya, neither do I condemn you, said Jesus. Go from now on, do not sin anymore.
So what happened is very, very interesting kung imong i-think. Did Jesus heal the adulterous woman as a whole? Na-heal niya? Yes. Spiritually, emotionally siguro. Yep, as a whole, Sa, heal niya. It's because nakita niya nga ang mercy and grace ni God, di ba? Muna siya not sin anymore. Do you think ang living bread o ang living water kuha sa adulterous woman? Or you think so? Di ba? So neither do I condemn you. Go from now on, do not sin anymore. So the possibility na kaning adulterous woman nag-believe ni Jesus. Like, grabe ka dako nga possibility. So mo na ang thought process is sa teaching ni Jesus. So the whole thing atong gi-learn sa pila ka series sa atong session gi-provide ni Jesus ang adulterous woman in terms of sayang emotion, so the whole thing, di ba? Sayang providence, I don't know anong gina-cancel niya. Kabother ko. So, ang provision, di ba? So, do you think like kani siyang, since na-forgive siya, wala siya gi-condemn, do you think like kani nga, ang aspect sa kaning woman is na-heal siya sa society, di ba? Pareha sa Samaritan woman na udto siya moadto kay gamay na ang tao nga makita siya. It's the same thing sa iya, di ba? Ako possibility na pagbalik niya, di na siya ga-care because neither Jesus condemn her. Kuha ninyo thought? And then, okay. Nakaingon, bro? ay, agree na ko yan. Yeah, okay. So, do you think like a miracle na happened sa time sa adulterous woman is ang judgment na from people, ang crowd, mag-give og judgment sa others, and the miracle thing na happened is ang crowd dili sila ka-give og judgment sa others because they need to judge themselves before I can judge others, diba? When was the last time nga naay dako kay nga crowd, center kayo ang sinner with Jesus, dayon tanan hawa, diba? I don't think na-happen na though. Diba? So, para ako, it's really a miracle na, wow, si Jesus agad makabuhatan. So, no one else, diba? So, and then, na-discuss na to ni, Jesus heals the adulterous woman as a whole, and then, the possibility na she got living bread and living water. So, next is verse 12, Jesus spoke, Bible, Jesus spoke to them again. I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So tanan na to na learn from pila ka chapters na converge into one, and then siya, I am the light of the world. Just like sa adulterous woman, anyone who follows me will never walk in darkness. Because do you think like katunga time, ang adulterous woman na sakpan siya, diba? Sa act of adultery. That's a life of darkness, diba? Like the whole world na crumbles mo. Like nakuha na tanan, like na kay tagan chicks na ni or tagan lucky na ni, diba? So like na-expose na tanan. So as Jesus, anyone who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So that's what
how amazing si Jesus is. So muna itong gina-follow and gina-believe. So we follow grace, ang mercy nga dako kayo, di ba? Like, amazing yun kayo. Kung magsali ka sa Bible, magubu. Jesus are good makabuhat. So amazing kaya ang love sa humanity. Cool. So, dili kayo tabugat karon unlike sa mga previous nga mga topic. But, ang katong mga bugat nga mga stuff nga ato na discuss, nakita na to diretso ang application sa adulterous woman. So that's why ma-appreciate na to ang atong pag-study sa Bible since pila ka session pa na wow, like that makes sense, diba? Makes sense nga ang tanan crowd nawala, and at the same time it makes sense na dako chances na ang adulterous woman nag-change siya life. Ayos? Na may question so far or anything nga murag na may insights nga gusto i-add? Karon ko atong kanyo rag and commandments ditong rag sila to Jesus one ma sa wag sa ground. Or kinsa may naka sala. So- Ay ito may walay sala or ito may walay nakalabag out of this or something. Yep. So possible nga nagsulat wa mo ito kabalo sa gid yung gisulat. Sige. Oo. So but possible na since ang 10 commandments gi-inscribe sa fingers ni God ang pangalan Lagi. niya pa Moses, atong time nga nagsulat si Jesus sa ground, possible na mo na yung command or i-lift nako higher ang requirement sa law. Instead of you pass the judgment sa others, this time pass mo yung judgment first sa imong kaugalingon, then kung wala kay sa pass it to others or pass mo ang judgment sa others, di ba? Klaro sa atong nga part. Elisod na maingon nga mugi ni siya gisulat ni Jesus kay mo da kabalo. Ningon naman siya nga gisulat, nagsulat pa siya, di ba? Lagi. Okay. So anything pa nga kung na may question, pwede niyo isulat sa chat or sa chat box na to kung sa Facebook kung na may any question. Realization. Well, may line realization or Ako kay okay. ang pud din ako kanang murag read ahead pud din ako last Monday man siguro to. Ang Mhm. kaning which is na-impress pud nako bitaw nga how really forgiveness feels or something katong sa part bitaw nga ningon si Jesus nga where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Then Jesus said, neither do I, so go and sin no more bitaw. So dito na to makita bitaw nga ang perspective ni Jesus when it comes to sin bitaw. If especially kung naratay salvation we already seen Jesus Christ sa atong life. Dili na gyud siya same sa una ba or kanang perspective bitaw sa sa society nga kung nakaisala dapat i-condemn ka or bitaw kanang held accountability. You're being held accountability pero isa gyapon sa process bitaw nato nga bitaw to held accountability is we sin no more bitaw rather than nga punishment gyud nga tirahon og bato or death penalty kung sa karon pa nga panahon nila bitaw mo tang makita nimo ang bitaw ang mercy ni Lord bitaw sa ato. Yep. Tinad. So ang requirements first is you believe ni Jesus and then you sin no more. So that means imong life na transform, di ba? Na transformation. And then when you see other people commit to sin or struggling on a drugs, struggling of pornography, struggling sa anything na sin or like scam or something, you see them
not in the eyes of somebody na makaklasog judgment, diba? But somebody na, hey, ako na ako'y sin, so muna ang point ni Jesus ato, ako na ako'y sin, instead magcast kong judgment sa mga sins. Ako na ako'y sin, i-offer na ko ang akong sin kan Jesus, diba? At the same time, na ako'y sin, kaniya kong amigo nakasala, then I'll help him or her na makita niya si Jesus, diba? Mo-believe siya kung Jesus. So, it's all connected sa previous na itong lesson na ang Father mag-draw sa sinners, and at the same time, ang Holy Spirit mag-change sa heart. And at the same time, na sa picture, diba? So, ang Holy Spirit mutag sa mga, hey, encourage siya, i-share niya siya sa gospel, and believe ni Jesus. And then, go sin no more. So, muna nga, para sa Samaritan woman, instead of magtago-tago siya, nagawa siya sa, and then nagawa siya sa society, di ba? Nagstorya siya sa society. And then, the whole village is saved, di ba? And you believe ka Jesus. So, mo pa na ito ang response. When you believe ka Jesus, you change your life. And nakay accountability na at the same time. And then, people will see na lahi good day ni siya. Dili na ni siya si Dennis, di ba? Na ako'y share dance. Sige yan. Okay, yeah, I think ano pod kanang murag the ganahan kay ko sa when Jesus kanang murag I am the light of the world. It's more it kanang bitaw magbalik siya sa Genesis 1 nga nag-ingon si God nga let there be light. So maybe when you look back at it, murag dili lang siya command, it's more of a promise nga things nga murag promise siya and a prophecy that kanang even though nag-create niya, di ba, murag, where God the Father looks over the dark, chaotic world and knowing all the brokenness kay will take place and then gifinish din niya nga let there be light. Maybe that's more than just a creation command. Maybe it's a promise as if he's saying things are about to get very dark and then light is coming. Murag inana, di ba? Murag prophecy siya nga murag pag-start pa lang from the beginning, day murag mo return ka from the creation nga let there be light. Yep. Murag maybe ang kana siya is murag githink na bitaw, I mean prophecy gid siya and a promise para sa atuan, dili lang bitaw siya nga creation siya nga command. Yeah, nice siya nga insight. Yan. Yeah. So, the same thing sa sa creation na ang light, di ba? Nag-separate day and night. Ang imong life, if you follow ni Jesus, kita na po din yung mga separation ni mo, di ba? Like ang separate life o ang life ni mo karon. So, mo din na nga, you are the light of the world. world. So, yeah, nice kayo. Yep. So, everything connected no sa Old Testament. Which amazing siya ba nga murag diha nimo makita nga grabe ka ano ang si God, di ba? Murag ang pag ano niya sa Bible ba? Murag ang details bitaw. Murag feeling nimo ano siya, dili siya connected but then diha nimo siya makita nga Ginoo gid siya. Like how come maka-think siya og inana ba? Yep. Yeah. And the amazing thing is part sa plan niya, di ba? So, hindi na siya magsulat sa Bible or sa scripture. Siya lang, di ba? Like, mag-create siya sa earth, then why not? Why not nga maka-create? Hindi siya maka-create sa Bible, di ba? But, in spite sa ito how sinful we are, naagit na sa picture per me. So, naka-amazing. Like, nanghatag yun siya time, gihatag niya yung anak para tama save. At the same time, nakay-roll, since gihatag na niya ang seal of approval si Jesus, nakay-roll na mag-share sa others about sa hope and light sa world, diba? So, part pa ka sa children of God. So, kaya na magmakuha sa akin, like, magmamaman ako. So, like, sa akin, like, most of the time, like, makahilak ka mga, man,
Like how awesome, di ba? Say, ayang grace and yung mercy. O yung love, di ba? So, 100% judge siya at the same time, 100% yung love, di ba? So, Father siya ba? So, amazing ka. Connected gyud po na tong verse sa mga katong ito ba gibot ang og ng lampstand ilalom sa katri. So we must share the light to the world gid gyapon. Yep. So, muna na ni transition na to sa series ng mga things nga gikuha ni Jesus. Mabuta na nga point. Usahay, wala ni siya sa John, usahay na sa Matthew. Pero, yeah, later on, makita na to nga. Tungkol na nga mga discussion nga bugat kayo. Like sa 7, sa 6, 7. Appreciate na din na to ang the rest nga mga things nga ma-discuss na to sa next meeting. Ayos. Nice kayo yung mga insight. Thank you kayo sa pag-share. Na-miss ko sa ako. Mga insight na to. Share lang day ko last year sa tong sa last nga ang kod niya ba tong di ba mo. Katulad pong sa anas Jesus nga murag I do not neither do I condemn you then doon sino more murag gyapon siya tawag ng view gyapon sa new covenant or sa how we are saved by Christ bitaw. Di accept natin niya daan niya tanang gi-save while we are sinners then daya din ta niya wala din ta mag sin no more bitaw. Murag na pagbasa na ko across sa Bible kay mo siya kanang perfect design bitaw ni God kay ang old covenant mangod kay flawed siya ba maruta siya kanang as per Hebrews mo to ana nga murag flawed ang old covenant not because flawed si God but kita ang flawed kay so ano di ba para mag-atone sa sins kay mag-offer man sila sa lamb sa mga kwan to the high priest murag siguro ang tanaw sa tawa to ba kay murag hatag ra sila din siguro wala ba to true repentance silang heart kay murag offer lang sila sa priest din ang high priest sa bagay mosulod di ba dito sa murag katong curtain nga murag holy place or something di ba so murag sila siguro is wala sila kanang puro repentant silang heart ba basta kay performative lang ang nag-offer sila but sa kaning new covenant murag perfect design bitaw ni God nga mapadulong kita sa good works kay gisave na lang tanya daan wala na siya nagulat sa tong good works but yet ang gisave daan then hayat din ta ma-produce og good works bitaw kay murag maka-build man tag relationship sa iya once nga yat ang gisave then we are bound to good works and dayon magapan di ba ang murag ang sense ato sa Ephesians 2 verse 8 to 9 is we are saved by grace not this is not your own doing it is a gift of God but ato ilaw sige sa verse 10 for we are what he has made us created in Christ Jesus for good works so first yat ang gisave through faith by grace through faith so yan natin gisave daan by grace then we are then bound for good works because we are created for good works when in Christ Jesus murag inang inagit tayo mismo gisave aside sa atong murag sa kalayo sa impyerno but yeah po tang gisave sa atong selves ba nga we will not destroy ourselves through committing sin ito so tanang perfect transformation murag perfect gid jud kay apil ang plans kay perfect para sa tuwa pag-save sa tong sins and transformation sa tong self grabe ka amazing ang plan ni Lord. Yep. So, kaya naman ko sa kanta nga, gusto kong bumait pero di ko magawa, di ba? So, that's the reality is kung wala kay source, which is si Jesus, na nag-save sa mo, then, dili ta capable nga do good works. Because we can, but dili siya enough para padulong sa Father. Only Jesus alone approved na seal of approval. Lord, manggod atong kwan, atong moral compass, murag pag out kaya po lugar sa mga secular lugar nga thinking. Ngayon sila nga buutan sila nga tao because they're doing these things but at the same time they're doing sala po ba. Ilalawit ang ginatimbang-timbang ano ba, murag upod siguro nga flood po ang old covenant kita ba flood kita ba nang mo nang i-save nang kita ni Jesus para makuha nato ang true genuine bitaw to ang good works gikan gid sa iya dili gikan sa to unay fruit gikan sa Jesus. Yep. So
yeah, na reason kung tanawon nimo bro ang katong I think naka-record ta sugod Kirk chapter 3 naman sir ta nagsugod og recording ba? Yeah, marag ko. Yeah. Okay, wala man na to na-discover nga pwede dito maka-recording. So, tanawa to chapter 3 bro sa Adrian sa katong notes na to. Nice na siya transition pa dunong Danny pod. So makita niyo mga perfect na picture kumbaga. Mm. So mag-send ako nimo og kuan link. Next na si Orwell last time. Ako ra to i-check. Okay. Sige. Alright. Na may